Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 0931. 0931. Iyon ay soul destruction. Ikaw talaga ang may-ari nitong espada. Bilang master ni Yefan, ang Black Emperor ay likas na may kaalaman. Naglalakad sa gabi, walang masasamang espiritu. Ang soul destruction, bilang isa sa 8 swords ni Yuang, ay idinisenyo upang palayasin ang mga masasamang espiritu, at ito ay naging kaaway ng mga multo at halimaw. Si Yefan ay nasa desperado ring sitwasyon, iniisip na mayroong isang bagay na maaaring sirain ang mga masasamang bagay na ito, at pagkatapos ay naalala niya na maaaring mayroong ganoong espada sa Sword God Ring. Buti na lang at tama ang taya niya, may kaluluwa talaga sa ring. Ang Sword God Ring ay kooperatiba pa rin, at handa siyang ipadala ang espada sa kanya. Kapag ang mga black magic summon na ito na nagdudulot ng pag-atake ng kaluluwa ay masira na, natural na hindi na matatakot si Yefan sa magic ni Heiji. Sinasamantala ang kawalan ng oras ni Heiji para kumanta at mag-spells, ang katawan ni Yefan ay parang gumagala na dragon. Nang muling lumitaw, si Yefan ay may hawak na isang espada sa isang kamay, at ang espada ay nasa harap ni Heiji. Hanggat sumusulong ka ng kaunti pa sa 10 sentimetro, maaari mong mabutas ang mga kilay ni Heiji. Ang buong katawan ni Heiji ay nabalisa, hindi niya nakita ang mga galaw ni Yefan, kung determinado si Yefan na patayin siya, maaaring tumagos ang espada sa kanyang noo. Nasa tabi niya ang Black Emperor. Bagamat napansin niyang paparating si Yefan, hindi niya itinulak ang kanyang kapatid. Bumantong hininga siya at sinabing, "Ate, may hawak siyang mahiwagang sandata tulad ng soul destruction, kahit magsanib puwersa ka, hindi natin siya matatalo ngayon." Mukhang ayaw ni Heiji at malamig na ngumuso, "Lucifer, kung gusto mong pumatay, patayin mo ako, paano ako magiging isang taong sakam sa buhay at takot sa kamatayan?" Tumingin sa kanya si Yefan saglit, ngunit ibinaba ang kaluluwa, tumalikod, at naglakad palayo bumalik kina Feng Yaoying at Wu Yeshu. Natigilan si Heiji, "Lucifer. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kailangan ng awa mo." Nilingon ni Yefan ang kanyang ulo at mahinang nagsabi, "Wala akong awa sa iyo, ngunit hindi na kailangang patayin ka. Wala akong alitan sa dugo sa iyo, ang tanging dahilan kung bakit ka pumunta sa akin ay upang ipaghiganti ang iyong sariling kapatid, na totoo. Gayunpaman, 4 na taon na ang nakalilipas, ang una naming labanan ay hindi dahil sa puot, kundi dahil sa magkaibang paniniwala, at kailangan naming tapusin. Ang mapagpasyang labanan sa isla ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para din sa ating mga namatay na kasama sa armas, at lahat ng iyon ay mahigit 4 na taon na ang nakararaan. Kahit sino pa ang mabuhay o mamatay, dapat nating buksan ang pahina. Kahit ang aking amo ay bumitaw na, bakit ka nahuhumaling sa nakaraan?" Hey, nang marinig ni Ji ang mga salitang ito, hindi niya maiwasang tumingin sa Black Emperor. Ngayon lang, ang sinabi ng Black Emperor ay isang katulad na pangungusap. Hindi sinasadya, nagpakita si Heiji ng masalimuot na pag-iisip at natahimik sandali. Nilibot ni Yefan ang mga taong Shenyi na naroroon at sinabing, "Hindi ko alam, bakit gusto mong magpadala ako ng taong pumatay sa mga general ni Xia, ngunit masasabi ko sa iyo na hindi ko gusto ang pagbabanta. Ngayon ay mayroon kang dalawang pagpipilian, isa, umalis, at dalawa, halika at subukan ang espada sa aking kamay." Isang grupo ng mga mandirigma na palihim ang nakakita sa lakas ni Yefan, at natural na walang nang ahas na sumugod para gumamit ng dahas. Naramdaman pa nga nila na kahit magsama sila ay baka hindi nila mapakinabangan. Kapag ang lakas ay umabot na sa kaharian ni Yefan, sa katunayan, hanggat hindi ito isang martial artist ng antas ng Black Emperor, sa pangkalahatang panahon ng konsentrasyon, mahirap makahuli ng espada sa harap ni Yefan. Simula noon, lahat ng tao sa Shenyin ay tahimik na tumingin sa pinuno, si Heiji. Kung ang pinuno ay nagpasya na umatake sa pamamagitan ng puwersa, maaari lamang silang makaisip ng paraan upang mahuli muna ang dalawang babaeng sina Wu Yezhen at Feng Yaoying, at gamitin ang kanilang mga taktika para harapin si Yefan. Nagsindi ng sigarilyo si Heiji at huminga ng malalim. Bumulwak ang puting usok mula sa kanyang ilong. Sinulyapan niya si Yefan na may malungkot na mga mata, at sinabing, "Maswerte ka, mabahong bata. Mga kapatid, umatras." Isang grupo ng mga misteryosong mandirigma ang naaliw. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipaglaban sa gayong halimaw, karamihan sa kanila ay hindi mamamatay o mapipinsala. Sa kabutihang palad, hindi masyadong matigas si Heiji. Di nagtagal, ang mga tao ng Shenyin ay nagkalat at umalis sa madilim na gabi, ang naiwan lamang ang Hehuang at Heiji sa field. Hindi na nagulat si Yefan, maliban na lang kung masunog ang utak ni Heiji, tiyak na pipiliin niyang huminto. "Kuya, alis na tayo," nakangiting sabi ni Heiji. Ngumiti si Hehuang, "Mauna ka, makikipag-usap ako kay Yefan. Ikaw ang bahala." Wala ring magawa si Heiji, tumalikod at naunang umalis. Tumalikod ang Black Emperor, maluwag na naglakad sa harap ni Yefan, at nagtanong, "Saliye, okay lang ba siya?" Totoong sinabi ni Yefan, "Hindi pa rin ako mahilig tumawa, ngunit siya ang aking malaking kasambahay, at least napakaraming bagay na dapat gawin, mas kasiya siya kaysa dati."
Tumango ang Black Emperor, bagaman hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko, kung maaari, gusto ko pa ring humingi ng tawad sa kanya ng personal. Column, kung makikita ka muli ni Salie, natatakot akong natutulog siya. Hindi ako makatulog ng maayos, sabi ni Yefan na may pilit ng ngiti. Napabuntong hininga si Hei Huang, tutuo, ang. Saglit na natahimik ang dalawa, bago muling tumawa si Hei Huang, bagaman hindi kita itinuro ng iyong mga kasanayan, napakasaya ko pa ring makita ang iyong paglaki. Yefan. Ikaw at ako ay isang guro at apprentice, maaari kang makatagpo ng maraming problema sa hinaharap, dapat mong tandaan, lahat, kailangan mong mag-isip ng higit pa, ang. Sabi ng itim na emperador, at itinuro ang langit. Ipinikit ni Yefan ang kanyang mga mata. May sasabihin si Hei Huang. Tila binabanggit niya ang nangyari sa pagkakataong ito. Ang malalim na kahulugan sa likod nito ay higit pa sa mababaw na pagiging simple. Anong uri ng mas mataas na antas na puwersa o tao ang nakakaapekto sa lahat? Hindi ito ipinaliwanag ni Hei Huang ng detalyado, marahil dahil ayaw niyang makisali, o wala siyang masyadong alam tungkol dito. Nakikita ko. Tumango si Yefan. Agad na bamantong hininga ang itim na emperador. Okay, ang laban ngayon, marami rin akong insights, mukhang mas malinaw ang pananaw ko sa direksyon ng cultivation. Mula ngayon, ako na ang magiging Xian Yunyehe ko. Column ng tadhana. Munting leon. Matapos sabihin ang mga salitang ito, tumawa ng malakas ang itim na emperador, tumalikod at naglakad palayo, at di nagtagal ay nawala sa gabi. Nanlamig si Yefan sa kinatatayuan, narinig ang, maliit na leon, na iyon, parang kahapon. Pagkaraan ng mahabang panahon, ngumiti si Yefan at bamulong, mag-ingat ka. Master. Kinagat ni Feng Yaoying ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, asawa, sa palagay ko ay napakahusay ng Black Emperor, bakit kayong dalawa ay nag-away hanggang sa punto ng buhay at kamatayan na tunggalian? Nagkibit balikat si Yefan, mahabang kwento iyon, hahayaan kong sabihin ni Chuer sa iyo balang araw. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Yefan, at lumabas siya ng base, at ngayon ay may signal. Sa sandaling kinuha ito ni Yefan, doon nagmula ang boses ni Su Qingzhou. Asawa, nakita namin ang kinaroroonan ni Song Xinghe. Oh, nasaan na? Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yefan. Sa gusali ng opisina ng Fusang Defense Ministry. Pinalibutan ni Asmodeus ang lugar kasama ang mga tao ni Buffalo, naghihintay lang na dumaan ka. Sabi ni Su Qingzhou. Ngumiti si Yefan, I say, let's go. Narinig ni Wu Yek ang boses sa telepono, at nagulat, narito ang aking Panginoon. Tumango si Yefan, ang Heavenly Eye ay pinaghihigpitan ni Shanyin noon, kaya hiniling ko sa palpak na multo na dalhin ang mga tao at makipagtulungan kay Tianyan upang magsagawa ng lihim na pagsisiyasat, tila epektibo pa rin ang pagtutulungan ng dalawa. Halika at tingnan natin ang ating matandang kaibigan, si Song Xinghe, kung ano ang plano niyang gawin. Kabanata 0932 Safety Consultant 0932. Nakakita si Yefan ng kotse sa labas ng base at direktang nagmaneho papunta sa paligid ng gusali ng Ministry of Defense. Pagkababa ng sasakyan, lumapit si Asmodeus kay Yefan at sa iba pa na parang multo. Nakasuot pa rin siya ng maruming Amerikana at 3 taon nang hindi nilalabhan ang buhok. Nang makita niya ito sa kalye, naisip niyang isa siyang palaboy. Boss, ang mga nakatagong tao ay inalis na, sabi ni Asmodeus. Alam ko, ngayon ko lang nakita ang utos ni Heiji. Pero palpak kang multo, hindi ka ba pwedeng lumapit, sinong tinatakot mo? Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Sumimangot si Asmodeus, subukan mo sa susunod. Teacher. Umiiyak si Wu Yeshuang nang makita niya ang kanyang guro, ngunit medyo natakot siya, pagkatapos ng lahat, nagkamali lang siya. Sinulyapan ni Asmodeus ang kanyang alagad at bahagyang sinabi, narinig ko mula sa aking hipag tungkol sa iyo, kailangan mong umasa sa iyong sarili para sa paghihiganti, hindi sa iba. Namula ang mga mata ni Wu Yechu, alam ko. Gagawin ko sa hinaharap. Siguradong magsusumikap ako. Tinapik ni Yefan ang balikat ni Asmodeus, ayos lang, napakabait niya, ano ang sinasabi mong ginagawa niya? Ikaw kasi, palpak na multo, kanina ka pa ba nagsasanay ng husto, at naging maliit ang konsentrasyon mo? Natagpuan ni Yefan na pagkatapos ng pag-alis mula sa Purgatory Island, si Asmodeus ay gumawa ng mabilis na pag-unlad, kahit na lumampas sa antas ng konsentrasyon. It's a blessing in disguise, nakangiting sabi ni Asmodeus, syempre, kumpara sa amo, hindi mo gusto ang kaunting lakas na ito. Tigilan mo ako sa pambabala, ano ang nangyayari sa Ministry of Defense? Tanong ni Yefan. Sinabi ni Asmodeus, ang Ministry ng Depensa ng Fusang ay labis na kinakabahan ngayon, at nagtalaga ng malaking bilang ng mga tao sa loob at labas ng gusali. Dapat matakot na tayo ay pumunta sa pintuan. Boss, sa palagay ko, sa pagkakataong ito, hindi lang dapat makipagtulungan ng Ministry of Defense kay Shanyin ay nakipagtulungan, at may pribadong transaksyon kay Song Xinghe, kung hindi ay umatras na si Shanyin, bakit nandito pa si Song Xinghe? Sigurado iyan, kung hindi, sa tingin mo ay handa silang ilagay si Song Xinghe sa gusali. Halika, pumasok at tingnan kung ano ang ginagawa ni Song Xinghe.
Nagsindi ng sigarilyo si Yefan at naglakad patungo sa main entrance ng office building ng Fusang Defense Ministry. Sumunod si Asmodeus, gumawa ng mga kilos sa magkabilang direksyon sa kadiliman. Hindi nagtagal, ang mga street lights sa paligid ay pinatay lahat, ang power system ay naputol, at ang buong gusali ay sobrang dilim. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mga problema sa isang sulyap sa malapit, at walang mga idle na tao na maglakas loob na pumunta dito ng madali. 20 o 30 anino ang lumitaw mula sa kadiliman, at nagsimulang pumuslit sa gusali ayon sa iba't ibang anggulo. May backup na power supply ang gusali, ngunit bukas pa rin ang mga ilaw. Dahil gabi na, pagkatapos makaalis sa trabaho, dapat wala ng tao sa building. Gayunpaman, ang Ministry of Defense ay malinaw na nagkasala ng pagiging isang magnanakaw. Mula sa loob palabas, ang isang malaking bilang ng mga sarhento na may mga baril at buhay na bala, at ilang mga mandirigma na may mga base ng paglilinang, ay lahat ay mapagbantay. Nang makitang madilim ang kalsada sa labas, tumunog ang alarma sa gusali ng Ministry of Defense. Attention all teams! May nakitang intruder sa main entrance. Magmadali sa main entrance. Attention all teams! Ang commander sa gusali ay dumaan sa surveillance at nakita si Yefan at ang iba pa na naglalakad sa labas ng main entrance, at agad na nagutos. Sa loob ng ilang sandali, isang tidal wave ng mga tao ang nagtipon patungo sa pangunahing pasukan. Sa harap mismo ng gusali, isang hanay ng mga itim ng uso ng baril ang naghihintay kay Yefan at sa iba pa. Ang mga ordinaryong baril ay walang iba kundi mga sniper rifles. Lalong nakahiga ang front row na may hawak na 12 RT-20 sniper rifles. Maaaring sirain ng ganitong uri ng baril ang mga armored vehicle 1 kilometro ang layo. Kung hindi ang pakikitungo sa mga sinaunang mandirigma, bakit kailangan mo ng napakalaking mamamatay? Ang layunin ay gamitin ang malakas na baril na ito upang tumagos sa proteksyon ng katawan ng mandirigma na nagpapagalit sa chi. Tumigil ka. Kapag hindi tayo tumigil, babarilan natin. Sigaw ng isang opisyal ng Fuso. Handa na ito, ngumiti si Yefan at Commandant kay Asmodeus sa tabi niya. Tumango si Asmodeus at pinitik ang kanyang mga daliri. Kaagad, may ilang tunog na humihila ng fuse mula sa dilim sa likod ng gusali. Wala pang 2 segundo, 12 dosenang granada ang itinapon mula sa likuran. Isang grupo ng mga sundalo na may mga sniper rifles ang nakatuon pa rin sa pagpuntirya doon, ngunit hindi nila inaasahan na may nakatago sa likod. Boom boom boom. Sa marahas na pagsabog, ang pares ng mga tao sa labas ng pangunahing pasukan ay lahat ay hinaypan. Si Feng Yaoying, na nasa likuran, ay natigilan nang makita niya ang eksenang ito. Ngayon pa lang, nag-aalala pa rin siya kung paano lalabanan ang napakaraming malalaking mamamatay. Hindi ko akalain na isang bungkus ng mga granada ang ihahagis at mawawasak lahat. Itong combat literacy lang, itong wartime command, even the best guns is a waste, Asmodeus snorted disdainfully. Nakangiting sinabi ni Yefan, huwag mong sabihin na, kung tutuusin, ang kasalukuyang hukbo ni Fusang ay hindi pa talaga nakarating sa larangan ng digmaan, paano ito maihahambing sa mga lumang oiler na nasa larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon. Fair na, tuklasin ng magkapatid ang daan. Alamin kung nasaan si Song Xinghe, gusto kong gumawa ng mabilis na desisyon at bumalik sa hotel para magbabad sa isang hot spring. Sa pagsingil ng pumatay kay Buffalo sa harap, hindi na kinailangan ni Yefan na gawin ito sa kanyang sarili, at maayos siyang nakarating sa tuktok na palapag ng gusali. Paglabas ko ng elevator, nasa harap na ang Minister of Defense, ang opisina ni Hasegawa. Ilang gwardya sa pintuan ang napatay ng pumatay kay Buffalo. Walang harang na itinulak ni Yefan ang pinto ng opisina. Sa likod ng isang mesa sa loob, nakaupo ang isang lalaking kulay abo na may salamin, si Hasegawa iyon. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga opisyal, nakaupo sa sofa, bawat isa ay may nerbiyos na ekspresyon. Gayunpaman, ang isang makisig na lalaki na may hindi pamilyar na hitsura, na may kalmadong mukha, ay nakatayo sa tabi ng sahig hanggang sa kisame na bintana na may isang baso ng whiskey sa kanyang kamay, nakatingin sa kanya na may masamang ngiti. Pumunta ka talaga dito, Lucifer. Medyo walang magawa ang mga salita ni Hasegawa. Tumingin si Yefan sa kanya, pagkatapos ay tumingin sa lalaki sa tabi ng bintana, at sinabing, ikaw ba yan, Song Xinghe? Inubos ni Song Xinghe ang kanyang baso ng alak at nakangiting sinabi, sabi ko hindi ako, naniniwala ka ba sa akin? Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, mukhang maganda ka sa hitsurang ito. Mukhang wala kang problema sa aesthetics mo, pero medyo psychopathic ka lang. Tumayo si Hasegawa at nagsabi, Lucifer, bilang ministro ng pambansang depensa ng Fusang, sana ay hindi mo sasaktan ang ating pambansang tagapayo sa seguridad, si Mr. Song Xinghe, kung hindi, ituring ko ito bilang deklarasyon ng digmaan ng iyong impyerno sa ating Fusang. Sumimangot si Yefan, National Security Advisor, Song Xinghe. Bagamat kayong mga taga-Fusang ay medyo malakas ang panlasa sa ilang lugar. Ngunit paano pumili ng isang National Security Advisor, kailangan mong pumili ng isang baliw. Henyo at sakit sa isip, isang pag-iisip lamang, naniniwala kami na si Mr. Song ay isang kontemporaryong henyo.
Ang kanyang biochemical research at teknolohiya ay maaaring makinabang sa hindi mabilang na mga tao at gumawa ng malaking kontribusyon sa puwersa ng pagtatanggol ng ating bansa. Ngayon pa lang, napatay muna ang malaking bilang ng ating mga sundalong Fuso, kahit sa pagkakataong ito tayo nagkamali muna, at ang masining na paglilihi ay nagbayad. Sa makatuwid, kung sa pilitan mo pa ring papatayin si Mr. Song ngayon, gagawa kami ng mga Sol-M na representasyon sa Sia Kingdom at magsasagawa ng pag-atake ng militar sa iyong punong tanggapan sa Purgatory Island. Matigas na sabi ni Hasegawa. Kabanata 0933 10 minuto. 0933. Nang marinig ang mga salita ni Hasegawa, hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Haha, haha, tinapik ni Yefan ang balikat ni Asmodeus sa tabi niya. Sloppy ghost, narinig mo ba siya, sasalakayin daw niya ang ating Purgatory Island. Blankong sinabi ni Asmodeus, Boss, bakit hindi mo siya patayin, kausapin, sayangin ang iyong oras. Biglang kinabahan si Hasegawa at ang iba pang high-level na miyembro ng Fusang. Hindi nila inaasahan na hindi matatakot si Yefan at ang dalawa. Kinawayan ni Yefan ang kanyang kamay at sinabing, bakit mo siya pinapatay? Hindi ba't mayroon pa siyang amo na punong ministro? Patayin ang punong ministro at palitan ito ng bagong punong ministro upang mabuo ang gabinete, hindi ba malulutas ang lahat? Nakinig si Asmodeus, tumango at sinabing, makatuwiran, may ipapadala ako sa opisina ng punong ministro. Si Hasegawa at ang iba ay mapatla, hindi inaasahan na si Yefan ay maglalakas loob na patayin ang punong ministro. Ikaw, how dare you? Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa ating bansang Fusang. Malakas na tanong ni Hasegawa na may makapal na leeg. Pabirong ngumiti si Yefan at malamig na sinabi, halika rito, hindi mo maaaring katawanin ang bansang ito. Isa ka lang grupo ng mga politiko, at ang ilan sa iyong mga upuan ay maaaring palitan. Kung tama ang pagkakaalala ko, wala pang kalahati ang paksayon mo ngayon. If I say a word, patayin mo ang buong kabinet mo, hindi ko alam kung ilan ang susuporta. Ako nang palihim. Matigas ang ulo ni Hasegawa at iba pang mataas na antas ng mga opisyal, ngunit hindi maaaring pabulaanan. Nagpatuloy si Yefan, bukod dito, sa tingin mo ba ay natatakot ako? Ikaw ang baalang tumalon sa Magnesium Army at salakayin ang aking purgatoryong isla. Maging ang Pangulo ng Bansang Magnesio ay kailangang isaalang-alang kung kaya niyang panatilihin ang kanyang ulo. Tanging lakas ng loob na gumawa ng isang bagay sa amin, ikaw. Sigurado ka bang kaya mong itaboy ang bangka palabas ng Fusang Sea Area? Sinakal ni Hasegawa ang kanyang lalamunan, natigilan at hinaypan ang kanyang balbas at tumitig, Lucifer. Ikaw. Lantaran mong pinupukaw ang sibilisasyon ng tao. Sistema ng humans legal. Hindi ka ba natatakot na maparusahan ng Dorset Association? Sino sa palagay mo ang pumatay sa huling presidente ng Dorset Association? Retorikang tanong ni Yefan. Natigilan agad si Hasegawa. Oo, last session ng Qiangbei Empress, pinatay lahat, matatakot pa ba? Sinabi ni Yefan, kung ayaw mong mamatay, sagutin mo lang ang tanong ko ng tapat, kung hindi. Bago. Natapos ni Yefan ang kanyang mga salita, nakita niyang umiwas si Asmodeus, sumugod sa sofa at pinunasan ito ng kutsilyo. Sa leeg ng tatlong matataas na opisyal. Zizi. Gitling. Bumulwak ang dugo na parang bukal, at ang tatlong ulo ay diretsyong bumagsak sa lupa. Gatlang M. Ang natitirang matataas na opisyal ng Fusang ay labis na natakot kaya't sila ay umiyak at napaungol, at bumagsak pa sa lupa, yumuko at humingi ng awa. Tuluyan ding nanghina si Hasegawa sa kanyang mga paa, bumagsak sa upuan, at pawis na pawis. Ganito tayo naglalaro sa underground world. Walang kwenta ang pag-uusapan, understand? Napalunok si Hasegawa at namutla, Ming. Naiintindihan ko, ikaw. Pwede bang? Itinuro ni Yefan. Song Xinghe, ang taong ito ba ay stand-in? Dahil gusto ni Song Xinghe na makipagtulungan kay Fusang, dapat malaman ni Hasegawa ang maraming totoong kwento ng insider. Gusto lang matiyak ni Yefan na ang nahuli niya sa pagkakataong ito ay ang totoong Song Xinghe. Yefan, kapakipakinabang ba para sa iyo na tanungin siya? Sa tingin mo ba ay masasabi niya ang totoo mula sa peke? Ngumisi si Song Xinghe. Masiglang tumango si Hasegawa, totoo. Kamahalan Lucifer. Ang mga pondong nakukuha niya ay mahigpit naming nililimitahan, para maiwasan niya ang paggawa ng mga redundant na android. Patay na ang stand-in niya, ito ang katotohanan ni Song Xinghe. Napapikit si Yefan. Paano ko malalaman, hindi ka nagsisinungaling sa akin? Siya, nasa amin ang lahat ng mga talaan ng kanyang laboratorio, at hindi kami maaaring magkamali. Sabi ni Hasegawa. Nakangiting tanong ni Yefan, nasaan ang kanyang laboratorio? Sumagot kaagad si Hasegawa, nasa ikatlong basement palapag ng aming gusali. May lihim na laboratorio doon. Maaari kitang dalhin doon. Ngumiti si Yefan, hindi na kailangan, pupunta lang ako mag-isa, may iba ka pang lugar na mahihiling. Go! Ibang lugar. Saan? Mukhang nalilito si Hasegawa. Impyerno. Pagkababa ng boses ay naputol ang ulo ni Hasegawa. Hanggang sa bumagsak ang ulo ay nagyelo pa rin ang ekspresyon ni Hasegawa.
Ang punyal ni Asmodeus ay kasing bilis ng kidlat, at hindi niya alam nang ito ay dumating sa kanyang likuran, pinatay siya ng isang kutsilyo. Ang sulok ng mga mata ni Song Xinghe ay lumukso, nang makita ang eksenang ito, alam din niyang tapos na ang sitwasyon. Ye Fan, ikaw ay talagang malupit. Kung hahayaan mong makita ni Yuner ang nangyari dito, malamang na mababago nito ang iyong impresyon. Mali ka, kahit na makita ni Yuna, maiintindihan niya, ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Lagi mong mina-overestimate ang sarili mo at minamaliit ang tingin ng iba, pero sayang hanggang ngayon hindi mo naiintindihan. Napabuntong hininga si Ye Fan at sinabing, gusto mo bang tulungan kita, o gusto mo bang lutisin ito ng iyong sarili? Isang tingin ng ayaw at hinanakit ang sumilay sa mga mata ni Song Xinghe, isa akong multo. Hindi kita pakakawalan. Pagkatapos magsalita, direktang binasag ni Song Xinghe ang floor-to-ceiling window, at diretsyong nahulog mula sa 12-dosenang metro sa ere. Hindi nagulat si Ye Fan na gumawa si Song Xinghe ng ganoong pagpili. Pumunta siya sa bintana at tumalon kasama niya. Pagkatapos bumagsak sa lupa, tumayo siya ng matatag. Sa lupa, hindi na makilala si Song Xinghe, at ang kanyang buong ulo ay nabasag. Sina Asmodeus at Wu Yesho ay nahulog sa mahinang pagsisikap. Buong multo, kumuha ka ng gasolina o alak at sunugin mo ang kanyang katawan, alakdan, dalhin mo ang ilang kapatid sa laboratorio na iyon, kung hindi ka makapasok, pilitin mong pumasok at suriin ang mga record ng eksperimentong. Walang ibang gustong itago si Ye Fan. Nakatagong panganib. Nang sagutin ng master at ng apprentice ang utos at planong isagawa ito, bigla silang nakakita ng isang itim na figure na papasok mula sa gate. Heiji. Agad na naging mapagbantay si Wu Yesho. Medyo nataranta rin si Ye Fan nang makita niya si Heiji. Kuya, hindi mo gustong maghayganti sa ako. Isa kang bagay. Sino ang pinagkatiwalaan? Ano ang problema? Tanong ni Ye Fan. Wala kang pakialam kung sino ang nagtiwala sa iyo, sinasabi ko lang sa iyo, itong Song Xinghe ay peke, wala siyang kaluluwa. Ang tunay na Song Xinghe ay tumakas sa base militar ng Magnesium Army sa Fusang, at nakipag-set up na siya sa Magnesium Ministry of Defense. Online ako, ready to go to Magnesium, sabi ni Heiji. Nagulat si Ye Fan, ano? Kung gayon bakit hindi alam ng mga lalaki mula sa Fusang Defense Ministry ang tungkol dito? Hindi madali para sa mga tao ng Magnesium na itago ang mga tao mula sa Fusang. Sa palagay ko ay interesado rin si General Robert ng Magnesium sa bionic ni Song Xinghe. Human technology, nanunuya si Heiji, kung tutuusin, ito ay isang mahusay na teknolohiya para sa paggawa ng mga super spy at humanoid na armas. Kawawang mga Fusang, kung tutuusin, sila ay mga aso lamang na pinalaki ng bansang Magnesio, at hindi nila alam na sila ay ginagamit hanggang sa sila ay mamatay. Alam na alam ni Ye Fan na kapag si Song Xinghe ay pumunta sa Magnesium Country at napag-aralan ang mga mapagkukunan ng Magnesium Army, siya ay talagang magiging tulad ng isang pato sa tubig, at ang pagsisikap na hanapin siya sa oras na iyon ay magiging kasing hirap ng pag-abot sa langit. Agad na sinabi ni Ye Fan, salamat, Kuya Hei, susugod ako ngayon. Hey, Kuya Hei. Bilasan mo, ayon sa posisyon ko sa kaluluwa niya ngayon, tansya mo may mga 10 minuto ka pa, kung hindi ay makakaalis na siya sakay ng eroplano. Chapter 0934 Ayoko talagang tumakas. 0934. 10 minuto. Natigilan si Ye Fan. Mayroon na siyang mapa sa kanyang isipan, pamilyar na pamilyar siya sa daan, at alam niya kung saan ang base ng Magnesium Army. Alam niyang huli na ang lahat para magmaneho, at kung gusto niyang makarating sa loob ng 10 minuto, ang pinakamabilis na paraan ay ang makasagasa. Walang pag-aalinlangan, nagmamadaling lumabas si Ye Fan sa gusali ng Ministry of Defense na parang kidlat at nawala sa gabi. Ang pagtakbong ito ay nagdala ng malakas na hangin, na nagpalaki ng mga mata ni Heiji sa tabi niya at biglang kinilig. Itong batang ito, tao pa rin ba siya? Hindi napigilan ni Heiji ang pag-ungol. Kausapin mo sarili mo. Natigilan siya nang malaman na noong nakikipaglaban si Ye Fan sa kanila noon, hindi pa siya bumibili sa limitasyon. Sa sandaling ito, si Ye Fan, na mabilis na tumatakbo sa hangin sa gabi, ay walang ideya kung gaano siya kadalas tumakbo. Sa katunayan, hindi pa siya nakatakbo ng ganito kapuno ng apoy, kahit tumakbo siya kasama si Wang Zihan, hindi niya kailangang gawin ang kanyang makakaya. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay patuloy na nagpapadala ng enerhiya para sa mas mabilis na bilis. Naramdaman ni Ye Fan na naging matalim ang tunog ng daloy ng hangin sa kanyang mga tainga. Nang dumaan si Ye Fan sa isang parke, tumakbo si Ye Fan sa isang buhangin, at ang buhangin ay parang tinatangay ng kanyan, at lahat ng ito ay direktang na-spray mula sa buhangin. Ang ilan sa mas marupok na lupa, na hinawakan ng mga paa ni Ye Fan, ay agad lumubog at sumabog sa isang butas. Si Ye Fan ay walang oras na mag-alala tungkol sa paggalaw na iniwan ng kanyang pagtakbo. Siya ay ganap na nakatutok at napanatili ang pinakamabilis na bilis. Ang kanyang pisikal na pagsusumikap ay umabot sa sukdulan. Kahit nasa malakas na pangangatawan ni Ye Fan, pagkatapos tumakbo ng ganito sa loob ng 7 o 8 minuto, ang kanyang paghinga ay nagsimulang maging hindi matatag. Gayunpaman, nang makita ni Ye Fan ang liwanag na sumisikat sa kanyang harapan mula sa malayong Magnesium Army Base, nagngangalit pa rin siya at nagpatuloy sa pag-sprint.
Kasabay nito, sa Magnesium Army Base, isang Osprey helicopter ang nasubak at opisyal na inilunsad. Huminto ang isang itim na Ford SUV sa tabi ng helicopter, at bumaba sa isang gwapong lalaki na may suot na hood at nakasuot ng low-key attire. Isang Air Force Major ang sumaludo at nagsabi, Mr. Song, mangyaring sumakay sa eroplano, ipapadala ka muna namin sa 7th Fleet, at pagkatapos ay ipapadala kanila sa mainland ng Magnesium. Malungkot na tumango si Song Xinghe, gusto kong pasalamatan si General Robert para sa akin ng maaga, at inaasahan kong makilala siya sa mainland ng Magnesium. Tumango ang mayor, dapat itong ipaalam. Mangyaring sumakay. Si Song Xinghe ay hindi nang ahas na magantala, at mabilis na naglakad patungo sa helicopter. Matapos isara ang hatch, opisyal na nagsimulang bumangon ang mga piloto ng Air Force sa helicopter matapos matanggap ang ground command. Nakaupo sa helicopter, nakaramdam ng kagaanan si Song Xinghe. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ni Dangdu sa likod, at isang mapang-asar na tingin ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Ngunit sa sandaling ito, tumunog ang alarma mula sa base ng Magnesium Army. Dahil sa matinding alarma, nagbago ang mukha ni Song Xinghe, anong nangyayari? Sinabi ng piloto ng helicopter, may sumalakay. Nagulat si Song Xinghe, at agad na sumigaw, pagkatapos ay bilasan mo. Lumipad ng mataas. Bilasan mo. Huwag kang mag-alala, Mr. Song, aalis tayo sa bilis na 11 metro bawat segundo, at hindi tayo mapipigilan ng isang nanghihimasok mula sa kabilang panig. Kasabay ng pagsasalita ng piloto, ang Osprey helicopter ay nakaalis na ng mahigit 50 metro sa ere. Dumungaw si Song Xinghe sa bintana at nalaman niyang napakataas na nito, kaya nakahinga siya ng maluwag. Nakita niya ang isang figurang sumugod sa kanya sa di kalayuan, at hindi niya napigil ang matawa, Ye Fan. Huli ka. Ha. Sa lupa, nakarating si Ye Fan, ngunit hindi ito sapat. 10 segundo, hindi napigilan ang paglipad ng helicopter. Alam ni Ye Fan na ang bilis ng pag-akyat ng Osprey helicopter ay humigit kumulang 11 metro bawat segundo. Kung sagasaan siya ng ganito at tumalon para harangan ito, siguradong huli na ang lahat. At kitang-kita ni Ye Fan na nakangiti si Song Xinghe sa kanya sa helicopter na lumipad. Halos agad-agad, gumawa ng hatol si Ye Fan. Pagkakawatak-watik. Sa proseso ng mabilis na pagtakbo ni Ye Fan, mayroong isang malabong ginintoang halo na dumadaloy sa kanyang katawan, at ang ginintoang enerhiya ay lumitaw mula sa bawat sel at bawat bakas ng kanyang dugo. Ang pagod na naramdaman ni Ye Fan ngayon ay naalis. Ang buong katawan ay tila may hindi mauubos at hindi mauubos na kapangyarihan. Gatlang M. Si Ye Fan ay umungal, naging isang gintong kulog, at ang bilis ay biglang bumilis muli. Nang matapakan niya ang take-off at landing pad ng eroplano, isang malaking malalim na hukay ang sumabog sa solidong lupa, at nagkaroon pa nga ng nasusunog na amoy dulot ng marahas na alitan. Ang nakapaligid na mga sundalo ng Magnesium Army at ang Magnesium Army Colonel ay natigilan, parang impyerno. Hindi man lang nila nakita kung paano lumitaw si Ye Fan, at nakita lang nila ang isang figure na tumataas sa langit. Ang buong puso ni Song Xinghe sa eroplano ay nasa kanyang lalamunan, at ang kanyang mga mata ay namumungay. Nakita niya si Ye Fan na bumangon mula sa lupa, at sa isang kisap mata, tumalon sa himpapawid na 70 o 80 metro. Hindi. Gatlang M. Sumigaw si Song Xinghe, ang kanyang mukha ay nalungkot. Ngunit sa sandaling ito, ang bilis ng pag-angat ng katawan ni Ye Fan ay biglang bumagal. Aabot na sana ito sa helicopter, ngunit bigla itong humiwalay ng mahigit 10 metro. Si Song Xinghe ay tila bumalik sa langit mula sa impyerno. Isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, ngunit nakita niya na si Ye Fan ay nasa hangin, ang kanyang mukha ay lumulubog na parang tubig, at naglabas siya ng isang mahabang espada. Alam ni Ye Fan sa mahabang panahon na hindi siya dapat tumalon sa eroplano, ngunit hanggat malapit siya sa isang tiyak na distansya, sapat na. Isang espada ang biglang tumama patungo sa eroplano. Ang umaalon at matalas na layunin ng espada, tulad ng isang higanteng espada na namuo sa kawalan, ay nagwala sa layo na halos 20 metro at naglaslat sa isang pakpak ng Osprey helicopter. Sa mga mata ni Song Xinghe, may bakas ng kawalan ng pag-asa, galit, at hindi pagpayag. Hindi. Bago natapos ang salitang, hindi, isang malakas na ingay ang narinig. Boom! Ang helicopter ay nakaranas ng isang nakamamatay na suntok. Nang bumagsak ito ng pakpak, sumabog ito at nahulog mula sa langit. Sa base militar, ang major ng Magnesium Army at isang grupo ng mga sundalo ay nawala ng isip at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Hanggang sa bumagsak ang eroplano at ang pangalawang pagsabog ay nagising ang lahat. Si Ye Fan ay lumutang sa lupa, at ang pagkakawatak-watek ay naalis na. Nawala ng suporta sa kanyang pagkawatak-watek, bigla siyang nalagutan ng hininga. Ang sobrang pagkonsumo ng 10 minuto ngayon ay malayo sa kanyang imahinasyon. Naglakad si Ye Fan papunta sa nasusunog na mga debris ng eroplano at hinayla palabas si Song Xinghe. Gayunpaman, dahil sa pagsabog ngayon at sa pagbagsak ng eroplano, si Song Xinghe ay nadurog na at namatay ng hindi personal. Walang huling salita, at walang huling palm.
Hindi inaasahan ni Song Xinghe na darating ang kamatayan ng biglaan sa huling sandali. Huminga ng mahabang hininga si Ye Fan at itinapon ang katawan ni Song Xinghe sa apoy. Sa pagtingin sa bangkay na unti-unting sinusunog, si Ye Fan ay kumuha ng sigarilyo, sinindihan ito sa apoy, inilagay ito sa kanyang bibig, huminga ng malalim, at pinitik ang uling. Kaagad, tumalikod si Ye Fan at naglakad papunta sa Major ng Magnesium Army. Sabihin mo kay General Robert na ang taong gusto niya ay pinatay ko. Tulala na tumanggo si Major. Kung hindi niya alam kung sino ang kaharap niya, isa siyang utak ng baboy. Nanginginig lang siya sa takot at sindik at takot sa kanyang mga mata. Tulad ng utos, kamahalan Lucifer. Hindi na nagtagal si Ye Fan. Siya ay nagkaroon ng sapat para sa araw. Gusto niyang maglakad pabalik sa Hot Spring Hotel at maligo ng mabuti sa hot spring. Ngunit ayaw talaga niyang tumakbo, kaya't lumakad siya at pinalayas ang Ford SUV ng Magnesium Army, nagmamayabang. Nakatitig lang ang isang grupo ng mga sundalong Magnesio, pinapanood si Ye Fan na pinaalis ang kanilang sasakyan. Kabanata 0935 ang pinagmulan ng kasamaan. 0935 ay matatagpuan sa isang tahimik na courtyard sa Dangdo. Tahimik sa kalagitnaan ng gabi. Tanging ang bamboo water wheel sa looban ang nakakarinig ng lagaslas ng tubig. Ito ay hindi isang pribadong tirahan, ngunit isang marangyang hotel para sa mayayaman at makapangyarihan. Ang bawat courtyard ay isang malayang espasyo na hindi maaabala. Siyempre, hindi rin kayang bayaran ng mga ordinaryong tao ang perang kailangang bayaran para manirahan dito. Si Heiji, na nakasuot ng itim na leather coat, ay naglakad papunta sa pinto ng courtyard at kumatok sa pinto. Upang mapanatili ang simpleng estilo at tamasahin ang tahimik, walang doorbell na naka-install dito. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto sa patio, at bumukas ang pinto ay isang babaeng may kulay abong belo, nakasuot ng crop top at maluwag na silk na pantalon. Sa unang tingin, may estilong Persian. Messenger, nandito na si Heiji, at bumalik sa Lord Death. Magalang na inilagay ni Heiji ang isang kamay sa kanyang dibdib at tumanggo. Tumanggo ang babaeng nakakulay abo, iniunat ang kanyang kamay, at sinabing, pasok po kayo. Sakalang pumasok si Heiji sa bakuran at bumaba sa hagdan ng main house. Hinubad niya ang kanyang sapatos, tumapak sa sahig na gawa sa kahoy, at pumasok sa bahay. Isang kahoy na pinto sa harapan, sarado, makikita lang sa labas, at may anino ng babae sa loob. Ang babae ay tila nakaupo sa isang mababang mesa sa loob, nagliligpit ng isang libro, pahina sa pahina, medyo tulad ng pagbabasa nito sa gabi. Tsaka hindi ko man lang makita ang itsura ng babae. Huminga ng malalim si Heiji, pinigilan ang kaba sa kanyang puso, at lumuhad sa lupa, yumuko ang kanyang ulo at sinabing, humingi ng tawad si Heiji kay Lord Death dahil hindi niya pinahintulutan si Lucifer na magpadala ng taong pumatay sa 3 general ng Xia Kingdom. Pagkatapos, makalipas ang mahigit 10 segundo, tumunog ang babae sa loob. Nasabi mo na ba kay Lucifer ang tungkol sa kinaroroonan ni Song Xinghe? Mature at solemn na ang boses ng babae. Napag-alaman, ang aking mga nasasakupan ay nakatanggap ng balita na ang isang eroplano ay bumagsak sa Magnesium Army Base, at si Song Xinghe ay patay na, sabi ni Heiji. Okay, pwede ka nang magretiro, mahinang sabi ng babae. Sumimangot si Heiji, nag-alinlangan, at sinabing, Lord Death, kung gusto mong kitilin ang buhay ng 3 general ng Xia Kingdom, maaari ka ring pagsilbihan ng kontrabida. Tila bahagyang ngumiti si Death, hindi si Lucifer. Walang saysay na magpadala ng isang tao doon. Ang gusto ko ay makipaghiwalay siya sa kaharian ng Xia. Sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa buhay ng napakaraming general? Natarante si Heiji at sinabing, Lord Death, hindi ko naiintindihan ang kontrabida, dahil gusto mong hayaan si Lucifer na masangkot sa gulo, bakit gusto mong ipaalam sa kanya ng kontrabida ang kinaroroonan ni Song Xinghe? Hindi ba't si Song Xinghe din ang nagdudulot ng gulo para sa kanya? Sinong nagsabi sa iyo? Gusto ko lang siyang nasa gulo. Retorikang tanong ni Death. Saglit na natigilan si Heiji, at lalo siyang naguluhan kung ano ang pakay ng malaking lalaking ito. Ang kalaban na kakaharapin niya ay dapat ibang tao, hindi isang maliit na karakter tulad ni Song Xinghe. Hindi mo na kailangang malaman pa, sa pagkakataong ito, kahit na wala kang merito o kasalanan, umatras. Ilang saglit na kumikislap ang mga mata ni Heiji, at hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Napakapalad niya na hindi siya naparusahan, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, magretiro ang kontrabida. Magnesia, Ministry ng Depensa, Opisina ni General Robert. Bitek. Binaba ni Robert ang telepono at diretsyong binasag ang telepono. Ang kanyang mukha ay parang atay ng baboy, at hindi na siya makapaghintay na tadterin ang ilang tao hanggang mamatay sa mismong lugar. General, anong problema? May nangyari ba sa operasyon ni Fusang? Kinakabahang tanong ng isang adjutant sa tabi niya. Lucifer, kinagat ni General Robert ang kanyang mga ngipin at sinabi, hindi niya alam kung paano makikita ang aming pagtatakip, at talagang alam niya ang tungkol sa aming plano na dalhin si Song Xinghe sa Magnesium, at pinatay niya si Song Xinghe sa aming base sa kalagitnaan. Natigilan na sabi ni adjutant. Talagang patay na si Song Xinghe. Talagang patay na sa pagkakataong ito.
Wala siyang dagdag na pera para maging stand-in, sinapo ni Robert ang kanyang noo nang masakit ang ulo, paano ko ipapaliwanag sa presidente na gumastos ako ng napakaraming pera para palihim na tumawid sa Chenkang at hukayin si Song Xinghe. Naharang. Sa wakas, nakahanap ako ng siyentipikong talento sa pagsasaliksik na maaaring makipagkumpetensya kay Chu Yunyao, at umaasa akong matulungan niya kaming magbigay ng mga kontribusyon para labanan ang mga pangunahing teknolohiya ng Earth sa Xia Kingdom. Ngayon, tapos na ang lahat. Ang adjutant sa gilid ay nag-isip sandali, at nagsabi, kung gayon ang laboratorio na pansamantala naming itinayo para kay Song Xinghe ay nawasak din. Kinaikit ni Robert ang kanyang mga mata, wala akong narinig tungkol dito, ngunit kahit na ang laboratorio ay napanatili pa rin, walang ganoong bagay bilang Song Xinghe. Ang Xinghe ay katumbas ng pagkawala ng kanyang pinakamahalagang bionic na teknolohiya at teknolohiya ng paglipat ng memorya. Ngunit anuman ang mangyari, palaging may ilang mga pang-eksperimentong record at bakas na mahahanap. Ang teknolohiya ng pagbabago ng katawan ng tao ni Song Xinghe ay nagsasangkot ng maraming aspeto, at marahil ay maaari pa rin tayong makakuha ng ilang mga benepisyo. Sabi ng adjutant. Huminga ng malalim si Robert, nag-isip sandali, at sinabing, sige, dalhin mo ng personal ang eksperto para tingnan ang laboratorio na ginamit niya, kasama na ang lahat ng lugar na tinutuluyan niya noon. Tumango ang adjutant, General, sa tingin ko. Kung patuloy na pag-aaralan ni Chu Yunyao, na nasa Xia Kingdom, ang access ng Earth, haharap tayo sa isang sitwasyon kung saan ang teknolohiya ay madudurog sa madaling panahon. Dati, nag-hire kami ng mga mersenaryo at mamamatay tao na parang shadow warriors, lahat ay nabigo, kaya natapos ang pagpatay. Ngayon pagkatapos ng ilang buwan, dapat nilang i-relax ang kanilang pagbabantay. Sinasamantala ang oras na ito, dapat tayong makahanap ng isang mas malakas na mamamatay. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Chu Yunyao mapipigilan natin si Xia Guo sa pinakamalawak na lawak. Ang pag-unlad ng teknolohiya ng militar. Matapos pakinggan si Robert, bigla siyang ngumisi, naghahanap ng makapangyarihang mamamatay tao. Huwag mong kalimutan na ang pinakamakapangyarihang killer union sa mundo, Buffalo, ay si Lucifer. Naghahanap ng mamamatay na haharap kay Chu Yunyao. Natatakot ako na mahahanap muna nila tayo. Gusto mo bang subukan ang pakiramdam na tinititigan ka ng isang nangungunang killer 24 na oras sa isang araw? Kapag narinig ito ng adjutant, namutla ang kanyang mukha at nanlumo. Talagang, bagaman maraming mamamatay, si Lucifer ay napakalakas sa underground na mundo, at hindi madaling lampasan siya. Gayunpaman, kung magpapadala tayo ng sarili nating mga espesyal na puwersa, o mga sundalo mula sa Division 0, mahuhuli tayo ng mga taga-Xia. Tiyak na hindi gugustuhin ng presidente na mangyari ang ganoong bagay. Biglang naisip ni Robert. Isang bagay, pinaikit ang kanyang mga mata, at sinabing, kung isa itong mamamatay tao na umalis na sa underground world, baka mabigla siya. Biglang may naisip si adjutant nang marinig niya ito, General, ibig mong sabihin. Hinahanap ang mga lalaking iyon. Naaalala mo rin. Kinuha ni Robert ang kanyang tubo, sinindihan ito, at huminga. Halos 30 taon na ang nakalipas, malamang hindi pa sila nakakapunta sa Diyos. Pero, General, mahahanap mo ba ang mga baliw na iyon? Napaka-adventurous. Noon, napatay at nasugatan natin ang mahigit 1,600 sundalo, nawala ang 17 fighter jet, mahigit 30 tank, at 2 destroyer ang nawala bago natin sila dinala sa bilangguan. Kung pakakawalan natin sila, kung tumanggi silang makipagtulungan, maghihiganti sila sa atin. Ngunit, para itong binubuksan ang kahon ng Pandora. Ang adjutant ay bumuhos sa malamig na pawis. Mataimtim na sinabi ni General Robert, huwag kalimutan. Ano ang ipinaglalaban nila sa atin? Kung alam nila ang pag-iral ni Chu Yunyao, hindi nila tayo ituturing na pangunahing kalaban nila. Dapat ay napakasaya nilang pakse ng pinagmulan ng kasamaan sa kanilang mga mata. Napalunok si adjutant at mataimtim na tumango. Bumangon si Robert. Kinuha ang kanyang military jacket, at sinabing, pumunta ka, mag-ayos ng eroplano para pumunta sa Rice Island Prison. Kabanata 0936 Pasta. 0936. Isang piraso ng tubig malapit sa Arctic Circle, lumulutang ang mga iceberg, at malamig ang hangin. Isang armadong helicopter ang dahan-daang dumaong sa isang hubad na isla. Sa gitna ng isla, dahan-daang bumukas ang isang metal na pagbubukas, at pagkalapag ng helicopter sa apron, muling nagsara ang makapal na metal na steel plate. Walang sino man ang mag-aakalang ang tila walang nakatirang isla na ito ay talagang isang lihim na bilangguan sa isla. Ang buong bilangguan dito ay nakabaon sa nagyayelong karagatan, at ang tanging labasan ay ang pagbubukas sa itaas. Ang mga bilangguan sa bawat palapag ay pinalalakas ng ilang patong ng super thick alloy steel plates na napakakapal na kahit na ang mga missile ay hindi mayayanig. Kahit na ang isang lindol sa ilalim ng dagat ay hindi makakaapekto sa kabuuang istruktura dito. Kung mas makapangyarihan at karumaldumal na mga bilanggu, mas malalim ang seabed, at kung gusto nilang tumakas, kailangan nilang masira ang higit sa 100 na mga layer ng depensa. At kung walang tutugan at walang material na panestos, tumakas ka man mula rito, mahirap mabuhay sa nagyayelong karagatan.
Sa pasukan ng bilangguan, si General Robert, sa kanyang kapote, ay tumalon palabas ng helicopter. Isang matandang itim na koronel na may balbas ang lumapit kay Robert at nakipagkamay. Kahit na ang ranggo ng militar ay ilang hakbang ang layo, ang balbas na koronel ay hindi kinakabahan, at tila hindi sineseryoso ang pangalawang tao sa militar. General Robert, ako ang superintendent ng Rice Island Prison, Main Seren. Colonel Seren, matagal ko nang narinig ang pangalan, pinaghirapan mong bantayan itong lugar kung saan nakulong ang mga hayop. Hindi naglakas loob si Robert na magpahangin. Ang itim na koronel na nasa harapan niya ay 40 taon nang nakatalaga rito. Bagamat kakaunti ang mga tao sa hukbong Magnesio ang nakakaalam ng kanyang pag-iral, siya ang pinaka-pinagkakatiwalaang ministro ng militar sa lahat ng mga nakaraang pangulo. Napaka-respeto niya. Ang kakayahang mabantayan ng isang grupo ng mga pinaka-nakakatakot na kriminal sa mundo sa loob ng 40 taon sa isang lugar na walang ibon na gustong dumaan, nang hindi nagkakamali, ay nagpapakita ng kakayahan ng koronel na ito. Dahil mahirap humanap ng mga kawal na papalit sa kanya, at mas mahirap humanap ng mga sundalong handang pumalit sa kanya, si Maine ay nagtatrabaho hanggang ngayon. Kung hindi, ayon sa kanyang edad, si Maine ay dapat na nagretiro 10 taon na ang nakalilipas. 40 taon, ang pagsusumikap ay naging isang ugali. Gayunpaman, General Robert, ako ay dumaranas ng matinding pananakit ng balikat at lumbar kamakailan. Kung wala kang mahanap na hahalili sa akin, natatakot ako na hindi ko na mahawakan ang susunod na pagbabago sa pagkapangulo, sabi ni Maria. Ang panloob na ekspresyon ay napakalinaw at tunay. Kumunot ang noo ni Robert at same time na tumango, Colonel Seren, isusumbong ko talaga ito sa Pangulo. Biglang naging matalim ang mga mata ni Maine, nandito ka ba para makilala ang grupong Postman? Mataimtim na tumango si Robert, oo, mayroon tayong misyon na nauugnay sa hinaharap na kapalaran ng bansa, at sana ay makumplito ito ng Postman. General Robert, noong ginamit namin ang pambansang hukbo, ang FBI, ang pulisya, ang mga iskolar sa unang klase at mga propesor sa universidad, lahat ng mga mapagkukunan, 30 taon na ang nakakaraan upang arestuhin ang pangkat ng Postman, hindi mo dapat ilagay ang pangkalahatang bituin, sabi ni Maine. Oo, major pa lang ako noon, tumango si Robert. Kung gayon, sigurado ka ba na alam mo ng malinaw kung ano ang ibig sabihin kung hahayaan mo ang kartero? Pinaikit ni Maine ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Robert, tumango at sinabing, nabasa ko na ang lahat ng mga dokumentong naitala ng mga general noon, at lahat ng mga video record, at alam na alam ko ang kakayahan ng Postman. Para sa misyong ito, may kumpiyansa akong kumbansihin sila na handa silang pagsilbihan tayo para sa atin. Ang mga tao ng Commonwealth ay naglilingkod. Upang magawa ang pambihirang misyon na ito, kailangan nila. Talagang. Ngumisi si Manny, General Robert, nakipag-usap ako sa 6 na ministro ng depensa, at ikaw ang ikapitong sesyon, kailangan kong sabihin, lubos kitang pinahahalagahan. Natigilan si Robert, bakit? Tumalikod si Maine at naglakad patungo sa mas malalim na palapag ng bilangguan, nang hindi lumilingon, dahil, naglakas loob kang makipagdeal sa isang tunay na demonyo. Matapos bumalik sa katinoan si Robert, nanlamig ang kanyang mga mata, hinayla niya ang kwelyo ng kanyang uniforme ng militar, at pumasok. Sia Country, Southwest. Ang mga paanan ng magagandang tanawin sa ilalim ng mga bundok na nababalutan ng nyebe. Ang maulap na ulap at isang malaking bilang ng mga anti-gang gusali ay eksakto kung saan matatagpuan ang Ye Clan ng Shenlong Clan. Sa oras na ito, ang isang lugar kung saan kumukulot ang usok ay eksakto kung nasaan ang kusina ni Ye. Isang lalaking may puting turban, isang puting tela na kamiseta, at naka-roll up na manggas ang nasa mesa sa isang kusina, mahusay na nagmamasa ng pansit. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na kapag nagmamasa ng noodles, ang noodles ay hinaluan ng tubig? Panatilihin ang ratio ng 2 sa 1, gumamit ng malamig na tubig, lagyan ng asin ang tubig, huwag maglagay ng labis, para lumakas ang pansit. Habang ipinakita ng lalaki ang pansit, ang mga chef at tagaluto sa likod ay ang lahat. Hoy, gusto ko lang kumain ng noodles. Wala ka man lang tamang noodles. Masarap ba ito? Ang chef sa gilid ay nagpunas ng pawis sa kanyang mukha, at ngumiti ng paumanhin. Ang may-ari ng bahay, kami ay pabaya, ang panig na ito ay hindi nagkakasundo, pinatawad mo ako. Hindi mo naalala ang itinuro ko sa iyo sa simula, ito na ang huling beses na tinuruan kita, tandaan mong mabuti. Turo ng lalaki. Masiglang tumango ang ilang chef, at nagsimula pa ang dalawa na ilabas ang kanilang mga notebook para i-record. Sa sandaling ito, pumasok ang isang katulong at magalang na nagsabi, Guro, ibinalik ng Young Madam si Young Master Feng, nasugatan si Young Master Ye Feng sa kanyang dantian, walang silbi ang kanyang kakayahan, umiiyak si Young Madam. Hearing this then, halos lahat ng chef at cook na present ay namutla. Ito ay isang kamangha-manghang kaganapan. Sino ang napakatapang, kahit ang panganay na anak ng pamilyang Ye ay naglakas loob na lumipat. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa balita, ang lalaking nasa mukha ay hindi nagangat ng ulo at sinabing, Kyun, sabihin mo lang sa kanila, hindi ko pa natatapos ang kapayapaan, hayaan mo silang maghintay. Nakinig si Ye Kyun at magalang na umatras.
Ngunit hindi nagtagal, kinuha ni Jirulan si Ye Feng at tumakbo sa kusina na umiiyak. Ama, kailangan mong magdesisyon para kay Fenger. Ang iyong nag-iisang apo, hayaang sirain ng isang kontrabida ang kanyang paglilinang. Asawa, ayaw niyang manindigan para kay Fenger, ama, dapat maawa ka sa ating mag-ina. Kinuha ni Jirulan ang kamay ni Ye Feng at nagmamadaling pumunta sa kusina, namamaga ang kanyang mga mata dahil sa pagiyak, kaawa-awa. Sa kabilang banda, si Ye Feng ay nagtago sa likod ng kanyang ina, ibinaba ang kanyang ulo, hindi ng ahas na tumingin ng diretsyo sa kanyang lolo, at umatras, ang kanyang mukha ay puno ng inis, sakit at ayaw. Pumasok din si Ye Kyun, at nahihiyang sinabi, Guro, hindi ko makukumbansi ang binibini. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay, nagpapahiwatig na ayos lang. Naglakad siya papunta sa isang pool sa tabi niya at nagsimulang maghugas ng kamay, at pagkatapos habang naghuhugas, sinabi niya sa mga nagluluto sa likod niya, sandali lang, magluluto ka ng sopas kapag nagising ka, at pagkagising mo ng isang kapat ng isang oras, malapit na, huwag masyadong magtagal. Kapag kinuha mo ang noodles, huwag lumampas sa 20 cents, tandaan mo. Ang isang grupo ng mga chef ay natulala, lahat ay nagbubulungan sa kanilang mga puso, hindi ba sila dapat tumingin muna kay Young Master Ye Feng? Injury, anong problema? Bakit iniisip pa ng may-ari ang pasta? Pagkatapos maghugas ng kamay ng lalaki, pinunasan niya ang apron na suot niya, saka hinubad ang apron, iwinagayway ang kanyang mga kamay, at sinabing, Rulan, tumigil ka sa pag-iyak, lumabas ka at mag-usap tungkol sa kung ano-ano. Fenger, halika rin dito, nakatayo kayong lahat, hindi na nila magawa ng maayos ang kwarta, halika, sumama ka sa akin, ang ungol ng lalaki, saka humakbang at masayang lumabas ng kusina. Kabanata 0937. Pagkatapos ng 0937, dumating sa isang bahay na puno ng mayamang sinaunang estilo, kinuha ng lalaki ang isang teapot at ibinuhos ang brewed Wild Mountain Snow Lotus Tea sa isang malaking mangkok ng tsaa. Rulan, Fenger, nauuhaw ka ba? Gusto mo bang uminom? Pinatuyo ko lang kay Okan ang Snow Lotus 2 araw na ang nakakaraan, tumalikod ang lalaki at nagtanong. Si Jirulan ay walang oras na uminom ng tsaa, hindi na siya makapaghintay na makapagtrabaho ng mabilis, ngunit maaari lamang siyang sumaludaw ng may paggalang, ang manugang na babae ay hindi nauuhaw, ama, mangyaring gamitin ito. Mahina ring umiling si Ye Feng, salamat lolo, ako. Hindi rin ako nauuhaw. Nakita ng lalaki na hindi sila umiinom, at hindi nagtanong ng anumang tanong. Sok thought. Pagkatapos, kumaway siya kay Ye Feng at sinabing, halika rito, bigyan ka ng palso ni lolo. Si Ye Feng ay may mapait na tingin sa kanyang mukha, at maingat na naglakad papunta sa gilid ng kanyang lolo. Hoy, bata ka, ano ang kinakatakutan mo? Halika nga dito, punta ka sa kinaroroonan ni lolo, bakit ilang hakbang ka pa sa paglalakad? Nagmamadaling binilisan ni Ye Feng ang kanyang lakad, hindi na ng ahas na mag-antala pa. Sa katunayan, bagamat ginugol niya ang halos lahat ng kanyang buhay sa angkan ng Ye, wala siyang maraming pagkakataon na makitungo sa kanyang lolo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lolo ay isang Diyos ng digmaan. Kahit na ang katangian ng Diyos ng digmaan ay palaging banayad, walang nakakita sa kanya na nagalit, at walang nakakita sa kanya na pinagsabihan ng sinuman. Ngunit, sa harap ng isang epic powerhouse na dumaan sa 500 taon, maging ang apo ng isang direktang kamag-anak ay sobrang stressed. Hinawakan ni Wu Zhen ang palso ni Ye Feng, at pagkatapos ng maikling palso, bumitaw siya. Talagang inalis na ito, at wala nang bakas ng pagtatanim na natitira. Kung muli mong linangin, kakailanganin mong alagaan ito ng higit sa 10 taon, at kailangan mong alagaan ang iyong dantian. Sabi ni Wu Zhen. Umiyak si Jirulan, ama, kailangan mong ipaghiganti si Fenger. Ang kontrabida na iyon na nagngangalang Ye Fan ay paulit-ulit na tina-target si Fenger. Ang kawawang Fenger ay nagtrabaho ng husto ng higit sa 10 taon, at wala na ito. Ngumiti si Wu Zhen at sinabi, Rulan, huwag kang umiyak sa ngayon, maaari mo ring pag-usapan ito, paano kita matutulungan. Pinunasan ni Jirulan ang kanyang mga luha at may hinanakit na sinabi, iniisip ng aking manugang na babae na ang kontrabida ay naglakas loob na manggahas. Sang Fenger, hindi niya kinuha ang aming pamilya Ye sa kanyang mga mata. Mas mabuting patayin siya ng aking ama ng direkta, ito ay isa ring malaking kapahamakan para sa mundo. Gusto mo tulungan ko si Fenger na patayin ang Ye Fan na iyon. Alam ng manugang na babae na ang pagharap sa gayong maliit na tungkulin ay makakasama sa katayuan ng iyong ama, ngunit tumanggi si Long Yuan na tulungan ang kanyang anak, kaya maaari lamang niyang hilingin sa kanyang ama na pumunta sa iyo. Sabi ni Jirulan, iiyak na naman siya. Habang nakikinig, nagbuhos si Wu Zhen ng isa pang mangkok ng tsaa, pagkatapos ay iniabot ito kay Ye Feng, at tinanong siya kung gusto niya itong inumin. Nagmamadaling umiling si Ye Feng at sinabing hindi siya ng ahas, gaano siya kalakas ng loob na uminom ng tsaang ibinuhos ng Diyos ng digmaan. Kahit ang sarili niyang lolo ay hindi manggahas. Ngumiti si Wu Zhen at hindi ito pinilit. Humigop siya at sinabing, hayaan mong tanungin ko, si Ye Fan, bakit niya gustong alisin ang kakayahan ni Fenger? May dahilan ba? Nang marinig ang tanong na ito, tumingin sa kanya si Jirulan.
Kumikislap, at medyo naninigas ang mukha ni Ye Feng. May ginawang mali si Fenger, ngunit nagagalit si Ye Fan at walang batas, at hindi niya binigyan ng pagkakataon si Fenger na ipaliwanag ang kanyang pagsisisi, kaya sinira niya ang kakayahan ni Fenger, sagot ni Ji Rulan. Pawis na pawis si Ye Feng sa tabi niya. Wala talaga siyang lakas ng loob na tanungin ang lolo niya. Isa sa mga pangunahing dahilan ay hindi siya nang ahas na ibuka ang kanyang bibig at sabihin na nakikipagsabuatan siya laban kay Ling Yue. Oh, tama, ngunit hindi sinasadya ni Wu Zhen na magtanong ng mas tiyak na mga dahilan, ngunit nagtanong, ilang taon ang tinatawag na Ye Fan. Medyo natarante si Ji Rulan, ngunit sumagot pa rin, mukhang sumunod kay Feng. Halos magkasing edad lang ang mga bata, mas matanda ng ilang buwan. Kasing edad niyan, nakangiting sabi ni Wu Zhen. Si Ye Feng, na nasa tabi niya, ay namutla, at lumuhad sa lupa, ang kakayahan ng apo ay hindi kasing husay ng iba. Nakakahiya para kay Lolo. Pinapatawad ni Lolo ang kanyang mga kasalanan. Haha. Ngumiti si Wu Zhen, tinulungan siyang tumayo, at sinabing, ano ba ang nangyayari sa akin? Hindi naman sa na-abolish ako. Ikaw anak, kakaibang sabihin. Nag-init muli ang mukha ni Ye Feng, at gusto niyang magmadaling lumabas ng pinto, ngunit hindi talaga siya nang ahas na harapin ang kanyang lolo. Tumayo si Wu Zhen, naglakad papunta sa pinto, tumingin sa langit sa malayo, at sinabing, Rulan, Fenger, hindi ko kayang patayin ang Ye Fan na iyon. Dahil, kahit na kaya ko siyang patayin para sa iyo ngayon, may mga tao sa hinaharap. Sisirain ko si Fenger. Kung gusto mong ibalik ang pag-aari mo, kailangan mong umasa sa iyong sarili. Ako ay higit sa 500 taong gulang, at imposible para sa akin na protektahan kayong lahat sa natitirang bahagi ng iyong buhay, maunawaan. Narinig ito ni Ji Rulan at nagmamadaling sinabi, pare. Ngunit nawala na kay Fenger ang kanyang cultivation base. Kahit na muling mag-cultivate, hindi niya alam kung kailan siya makakabalik sa dati niyang level. Kailangan ba ng ilang dekada para makapaghiganti? Lumingon si Wu Zhen at nakangiting nagsabi, ayon sa ordinaryong pagsasanay ay tumatagal ng mga dekada, ngunit may ilang mabilis na mga shortcut upang magsanay. Si Fenger ay walang iba kundi ang pagkawala ng kanyang paglilinang, at hindi niya nakalimutan kung paano magsanay ng sinaunang martial arts. Hanggat nakahanap siya ng paraan para mabilis na makabawi, natural kung magiging maayos ang lahat, maaari pa itong maibalik sa loob ng isang buwan. Isang buwan. Maaaring maibalik ng isang buwan ang paglilinang ng larangan ng konsentrasyon. Hindi napigilan ni Ji Rulan at Ye Feng na magpakita ng pag-asa nang marinig nila ito. Kung ang iba ay magsasabi ng ganitong uri ng pananalita, tiyak na hindi sila maniniwala, ngunit kung ang Diyos ng digmaan ang magsasabi nito, dapat mayroong paraan upang mabilis na maibalik ang lakas ni Ye Feng. Lolo, ano ang dapat kong gawin? Nakikinig ang apo kay Lolo. Tuwang-tuwang sabi ni Ye Feng. Huwag kang magmadali sa pag-uusap tungkol sa paraan ng paglilinang, tatanungin kita, sabi ni Wu Zhen na may mapaglarong ngiti, kapareho mo ang apelyido ni Ye Fan, at nasa parehong edad. Makatwira na ikaw ay mula sa aming pamilya Ye. Puro ang bloodline, nangunguna rin ang aptitude, lahat ng kondisyon para sa paglilinang ay pinakamaganda, bakit hindi mo siya kalaban? Alam mo ba ang dahilan? Natigilan si Ye Feng at walang laman na umiling. Hindi makapaniwalang sinabi ni Ji Rulan, ama, malamang na si Ye Fan na iyon ang gumamit ng baluktot na paraan ng paglilinang upang samantalahin ito. Ang Diyos ng digmaan ay tumawa at nagsabi, aling pinto ang baluktot? Alin ang masama? May 3,000 daan, bawat isa. Daw, kung makalakad ka ng maayos at makalayo, ito ay isang mabuting daan. Mayroon lamang mga kalakasan at kahinaan, walang katwiran at kasamaan sa paraan ng paglilinang. Mahirap maging mabait na tao, tapos hindi mo maiwasang matalo ang bisyo. Hindi ba ito kalokohan? Hindi alam ng apo, pakiusap kay Lolo na magbigay ng mga pointer. Lumuhad si Ye Feng sa lupa at yumuko. Tumango si Wu Zhen at sinabing, naaalala mo ba na noong bata ka pa, hiniling sa iyo ni Lolo na basahin ang Records of the Grand Historian. Naaalala ng apo. Medyo naguguluhan si Ye Feng, hindi alam kung bakit binanggit iyon ni Wu Zhen. Sinabi ng martial god, akala mo bilang pinakamatandang apo ng pamilyang Ye, kailangan mo lamang linangin ang isang kasanayan, ngunit hinamak mong basahin ang mga klasiko at mga libro. Alam mo, minsang sinabi ng sinaunang pantas na si Su Qin, at hayaan mo akong magkaroon ng luoyang pagkatapos ng 2 ektarya ng guutian, paano ko isusuot ang selyo ng 6 na bansa? Sumali sina Su at Qin sa 6 na bansa upang labanan ang Qin, at isinuot niya ang selyo ng 6 na bansa. Pakiramdam ko, kung mayroon siyang 2 ektarya na lupain sa kanyang bayan at magandang buhay, paano siya mag-aaral ng mabuti at maging isang sikat na tao? Lumakad ang Diyos ng digmaan sa tabi ni Ye Feng, hinayla siya pataas, at sinabing, ikaw at ang Ye Fan na iyan. Kung gusto mong manalo sa kanya, kailangan mong maging handa sa pag-iisip para mawala ang lahat. Maaari mong kainin ang anumang maaari niyang pagdurusa. Kailangan mong magtiis ng higit pang mga paghihirap kaysa sa kanya upang ang mga huli ay mauna. Kung hindi mo babayaran ang presyo, hinding-hindi ka magiging kalaban niya. Hindi napigilan ni Ye Feng na maramdaman ang pag-aapoy ng dugo sa kanyang katawan nang marinig niya ito, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Lolo, kaya kong tiisin ang hirap.
Turuan mo ako kung paano patayin si Ye Fan. Isang misteryosong ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Wushen, huwag kang mag-alala, pagkatapos kumain ng noodles, tuturuan ka ni Lolo. Si Jirulan, na nasa gilid, ay mukhang hindi mapalagay sandali, ngunit hindi siya naglakas loob na tanungin ang desisyon ng Diyos ng digmaan. Chapter 0938 Okay ang trabaho. 0938. Gabi na, Fusang Dangdo. Matapos ang unang araw ng nakakapagod na labanan, ang alikabok sa wakas ay tumira sa ikalawang araw, at wala nang nangyari muli. Ang gobyerno ng Fusang ay hindi nang ahas na guluhin si Ye Fan, at abala sa pagpupuno sa bakante sa Ministry of Defense upang pakalmayin ang epekto ng insidenteng ito. Kinailangan ni Feng Yaoying na pumunta sa sangay para muling pagsamasamahin ang mga empleyado at harapin ang ilang magugulong bagay, kaya kinailangan niyang manatili sa Fusang ng 2 o 3 araw. Si Ye Fan ay hindi nagmamadaling bumalik sa Huahai, gusto lang niyang samahan si Feng Yaoying, kaya nagpatuloy siya sa pananatili. Hindi ko lang akalain na sobrang busy si Feng Yaoying kaya nag-overtime siya kahit gabi. Para sa kaligtasan, pumunta rin si Wu Yesho sa kumpanya. Sa ganitong paraan, naging malungkot na tao si Ye Fan. Bukod sa paninigarilyo, pagkain at pag-inom, pinag-aralan niya ang mga materyales at kasanayan ng akses ng mundo, na katulad noong siya ay nasa China. Sa oras na ito, sa Marangyang Hot Spring Hotel, nakababad si Ye Fan sa independenteng hot spring pool na pag-aari ng kwarto, na komportableng nakasandal sa makinis na mga bato. Boss! 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 Biglang may nagtulak sa pinto ng kwarto, at isang gwapong blonde na lalaki, nakasuot ng malapang na damit, na nakangiting tumakbo. Nakangiting lumingon si Ye Fan, Thera. Napakabilis. Ang taong dumating ay si Bilil. Sa sandaling pumasok ang lalaking ito, nagsimula siyang maghubad, at pagkatapos ay hubot-hubad at diretsyong nagbabad sa gilid ni Ye Fan. Boss, hindi naman sa iyo, bakit hindi ka naghanap ng ilang babae para samahan ka sa hot spring? Tanong ni Bilil. Inilagay ni Ye Fan ang isang kamay sa kanyang noo, huwag kang magsalita ng walang kaparekan, dinala mo ba ang iyong hinahanap? Buong pagmamalaking tumaas ang kilay ni Bilil, boss, kailan ako nabigo sa iniutos mo? Hanapin mo ang gusto mo, at ipadala agad sa eroplano. Tingnan mo, eto na. Sabi ni Bilil, at inilabas ang isang itim na jewelry box sa bulsa ng kanyang pantalon. Kinuha ni Ye Fan ang kahon, binuksan ito, nakita ang isang singsing sa loob, at ngumiti ng may kasiyahan. Oo, maayos ang pagkakagawa. Kinuha ni Ye Fan ang singsing upang pagmasdan ito, at isinilid ito sa kanyang damit. Tinanong ni Bilil ang chismis, boss, plano mo bang formal na mag-propose sa aking hipag? Hindi ba nakuha mo ang lahat ng mga sertipiko? I want you to care. Hindi ko ba mabibigyan ng singsing ang asawa ko? Nagpout si Ye Fan at nagtanong mula sa tabi ng hot spring pool, pumulot ako ng sigarilyo at nagsindi ng isa para sa sarili ko. Boss, ang mga sigarilyong hinihit-hit mo ay masyadong mababa, hindi angkop sa iyong katayuan. Alam na agad ni Beryl ang kalidad ng tabako nang maamoy niya ito. Dinuraan siya ni Ye Fan, noong ibinaon ako sa niebe sa Iceland noon, sinindihan ko ito ng patpat at pinausukan ka. Hindi mo naman ito magugustuhan, hindi ba, ngayon ay binibigyang pansin mo pa rin ang grado ng sigarilyo. Nakangiting sabi ni Beryl, hehe, hindi na yan dati. Pagod na ang magkapatid sa loob ng maraming taon, kaya dapat maganda ang buhay nila, di ba? Sa tingin ko ang sigarilyong ito ay napakasarap at kapanapanabik, sabi ni Ye Fan sa isang kisap mata sa ashtray. Tumingin-tingin si Bilil sa paligid, boss, bakit hindi ako mag-imbita ng ilang babae para sa iyo? May kilala akong mabuting ina sa malapit, Sang, at marami siyang magagandang lalaki. Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila at sumimangot, Beryl, halos sapat na ang paglalaro, mas matanda ka sa akin ng 1 taon, humanap ng babaeng talagang gusto mo, makakahanap ka ng ilan, magpakasal at magsimula ng pamilya, at huwag maglaro sa labas. Si Bilil ay parang impyerno, boss, talagang hinikayat mo akong magpakasal. Anong sinisigawan mo? Umiling si Ye Fan at sinabing, akala ko noon ay walang pag-uusapan sa pagitan ng mga lalaki at babae, at ang pag-ibig ay sobra. Pagkukunwari. Ngunit pagkatapos na makilala ang iyong hipag, o pagkatapos ng ilan sa iyong hipag. Unti-unti kong naiintindihan ng lahat, ang mga emosyon ay talagang mas kapana-panabik kaysa sa casual na paglalaro. Napangiti ng mapait si Beryl, boss, sanay na akong gumala, ni hindi ako naglalakas loob na isipin ang buhay mag-asawa at magkaanak. Anyway, hindi na ako nakakapaglaro pag matanda na ako, kaya babalik na ako sa Purgatory Island, hehe. Dahil hindi ka naman babae, maglalaro ako mag-isa. Hindi nag-init si Belir, kaya tumayo siya at pinunasan ito, sinuot ang kanyang damit at pantalon, at nagpaalam kay Ye Fan. Bumantong hininga si Ye Fan at alam na walang silbi ang hikayatin siya, ang taong ito ay isang ganap na alibughang anak, gayunpaman, sa pangkalahatan ay mas maaasahan na hilingin sa kanya na gawin ang mga bagay. Kakabalik lang ni Feng Yaoying pagkatapos magsigarilyo. Sa sandaling pumasok ang babae sa pinto, hinubad niya ang kanyang sapatos at Amerikana, mukhang pagod. Asawa, natutuwa akong wala ako. Si Fusang ay nagtatrabaho, nakakapagod talagang magtrabaho dito. Si Feng Yaoying ay tila naging abala kaya ang kanyang espiritu ay bumagsak.
Lumingon si Yefan at ngumiti. Ano ang problema? Hindi maganda ang takbo ng trabaho. Ito ay makinis ngunit makinis. Halos 70% ng mga empleyado na umalis ay bumalik, at ang iba ay nagre-recruit ng walang problema, iyon ay, ang mga fusang ay kailangang yumuko sa bawat pagliko. Ang kagandahang asal ay masyadong mamamatay. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. Sabi ni Feng Yaoying, nakahiga na sa tatami. Nang makita ito, lumabas si Yefan mula sa hot spring, bumalik sa silid, at tumingkayad sa tabi ng babae. Napasigaw si Feng Yaoying, tumalikod, at namumula ang mukha, asawa, ano ang ginagawa mo? Hubad ka, hindi ba pwedeng magsuot ng bathrobe? Xiao Yingying, nakikita kong nagsusumikap ka. Bukas dadalhin kita para makita ang kalapit na templo kung saan namumulaklak ang mga cherry blossom. Inabot ni Yefan at hinawakan ang pisngi ng babae. Narinig ito ni Feng Yaoying, nagustuhan ko ang larawang pumasok sa aking isipan, at nagmamadaling tumalikod at sinabing, okay. Pumupunta ako rito tuwing magtrabaho at hindi kailanman magsaya. Tumawa si Yefan, binuhat ang babae at sinabing, makikipaglaro ako sa iyo bukas, at ngayong gabi, kailangan mong makipaglaro sa akin, di ba? Tara maghubad ka na ng damit, maligo muna tayo. Nakita ni Feng Yaoying ang pag-abot ng kamay ng lalaki, ngunit hinarang ito ng medyo nahihiya, at sinabing, huwag mong gawin ito ngayon, hindi ngayon. Bakit? Nagtaka si Yefan, nandito ka ba para tita? Inilibot ni Feng Yaoying ang kanyang mga mata, saan mo gustong pumunta, dahil kailangan kong lumabas mamaya. Si Wei Ming, ang general manager ng branch, ay gustong imbitahan tayong uminom kasama ng mga nagbabalik na executive. Mga kasamahan mula sa kumpanya ni Fusang ang pag-inom pagkatapos ng trabaho ay isang pangkaraniwang bagay. Tutal ilang araw lang naman ako pumupunta dito kaya hindi maganda kung hindi ako pupunta. Inom. Pupunta sa nightclub. Pero hindi ako interesado. Nagpout si Yefan, at ngayon ay gusto lang niyang makipag-hot spring kasama ang isang babae, nahihirapan siyang uminom kasama ng mga lalaking hindi niya kilala. Walang magawang sinabi ni Feng Yaoying, ayoko ring pumunta, ngunit iyong mga kasamahan na pinagbantaan ng kamatayan noon, nagtitiwala pa rin sa amin at handang bumalik sa trabaho. Sa palagay ko ay hindi magandang hindi pumunta. Narinig ni Yefan ang sinabi ng babae, kaya kinailangan niyang sabihin, bueno, hindi kita papayagang makipag-inuman kasama ang isang grupo ng mga lalaki ng mag-isa, sasamahan kita. Masayang niyakap ni Feng Yaoying ang leeg ng lalaki, at sinabing, asawa, napakabait mo, akala ko tinatamad kang pumunta. Huwag kang mag-alala, may mga babaeng executive, kaya hindi sila dapat uminom ng marami, magkwentuhan, kumain at uminom, mag-dinner na lang tayo. Walang pakialam si Yefan kung ano ang gagawin, gayunpaman, naiinip siya sa hotel na mag-isa. Pagkatapos, nang magpahinga si Feng Yaoying ng kalahating oras, dumating ang branch manager na si Wei Ming para sunduin sila ng personal. Sumakay ang dalawa sa kotse, umalis ng hotel, at pumunta sa pinakamayabong entertainment area sa Dangdo sa gabi. Kabanata 0939 Libangan 0939. Ang Ginza, ang silangang kabisera ng lungsod, ay hindi gaanong masigla kaysa sa araw. Sa ilalim ng pamumuno ni Wei Ming, pumasok sina Yefan at Feng Yaoying sa isang high-end na nightclub. Bago ako pumasok, naririnig ko ang mga dumadagandong na boses sa loob, sobrang lakas ng sound wave, at napakainit ng kapaligiran. Anong nangyayari sa loob? Nakakatuwa ba ang mga nightclub ni Fusang? Curious na tanong ni Feng Yaoying. Ngumiti si Wei Ming at tumalikod at sinabing, Mr. Feng, lumabas ako para maglaro ngayon, sa tamang panahon para makahabol sa isang magandang palabas. Ang Ginza Kings Election Competition, na itinataguyod ng aming kumpanya, ngayon ay ang catwalk competition, sa tamang panahon na sabay nating puntahan ito. Sinabi ko sa kanila na ang vice-presidente ng punong tanggapan ng grupo ay dumating upang mag-inspeksyon ng personal, at ang mga kasosyo ay labis na nag-aalala tungkol dito at umaasa na makita ka. Iyan ba ang babaeng paligsahan sa relasyon sa publiko na binanggit mo? Naalala ni Feng Yaoying. Sa ilang club at nightclub dito sa Fusang, may mga babaeng public relations na nagbebenta ng alak at sumasabay sa inuman. Sila rin ay mga regular na trabaho na kinikilala ng gobyerno. Tumango si Wei Ming, oo, binibigyan namin sila ng mga jinxyu ng damit, mga pampaganda, at isang tiyak na halaga ng pera. Ang kanilang mga organizer ng kompetisyon, pati na rin ang higit sa 100 nightclub sa Ginza, ay tutulong sa amin na i-promote ito. Ang mga consumer ng nightlife dito, yung mga babaeng contact sa public relations, karamihan sa kanila ay mga high-class na tao na may mga mapagkukunang pinansyal, at ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa amin na i-promote ang aming brand dito at magpatakbo ng aming sariling mga entertainment venue sa hinaharap. Bilang isang babae, si Feng Yaoying ay natural na medyo lumalaban sa ganitong uri ng industriya, kaya hindi niya maiwasang tumingin kay Yefan sa tabi niya, sa pag-aakalang dapat ay mas alam niya na huwag hayaang sumama sa kanya ang mga lalaki. Nakita ni Yefan ang pagiging maalalahanin ng babae, lihim na hinawakan ang puwitan ng babae, at sinabi sa kanyang tainga na may masamang ngiti, kung babalik tayo sa hotel ngayon, may oras pa para maglaro tayong dalawa. Galit na sinulyapan siya ni Feng Yaoying, pumunta siya rito, hindi ba mas nakakahiyang bumalik?
Si Ye Fan ay tumawa at bumulong sa kanyang puso, ang ambisyon ni Su Qingzhou ay talagang hindi maliit, at naabot pa niya ang libangan ng Fusang. Ito ay isang halo-halong site. Pagpasok sa maliwanag na ilaw na nightclub, may mga mararangyang dekorasyon sa lahat ng dako. Sa ilalim ng pag-iilaw ng mga kristal na lamp at mga spotlight, ang mga batang babae na may inumin at mga gwapong lalaki na nakasuot ay naglalakad sa paligid. Ang lahat ng mga upuan ay puno ng mga panauhin na nakadamit ng maayos, ang iba ay umiinom ng husto, ang iba ay naglalaro ng poker, dice, at ang iba ay nagtatawanan habang humihit-hit ng tabako. Ang mga inumin dito ay ilang beses, o kahit isang dosenang beses, ang ordinaryong presyo sa labas, at karamihan sa mga tao ay hindi maaaring pumasok at maglaro. Sa isang upuan na may magandang view ng catwalk, mayroon ng 7 o 8 tao ang nakaupo doon sa sofa. Sa sandaling lumakad si Feng Yaoying, ang mga taong ito ay tumayo ng sunod-sunod at binati siya. Maikling ipinakilala ni Wei Ming na sila talaga ang mga executive ng branch company. Maliban sa 2 o 3 tao mula sa Xiaoguo, ang iba ay mula sa Fusang, at 2 sa mga executive ay talagang babae. Napakahusay ng mga kasanayang panlipunan ni Feng Yaoying sa trabaho. Kahit na hindi niya masyadong gusto ang lugar na ito, hindi nagtagal ay nagsimula siyang makipag-chat sa mga subordinate na ito. Ngayon, lahat ay nagsasaya. Lahat ng gastusin ay binabayaran ng kumpanya. Kinausap ako ni President Su sa telepono at sinabing gusto niyang pasalamatan ang lahat sa kanilang pagtitiwala sa amin at na gusto niyang bumalik sa trabaho. Bibigyan muna kita ng 3 tasa. Nakipag-usap si Feng Yaoying sa iilan. Uminom ng ilang baso ng alak ang matataas na tao, at agad na pinalakpakan ang mga taong ito. Ang pag-inom ng Ye Fan ay parang pag-inom ng tubig. Lahat umiinom din siya. Bilang isang espesyal na katulong, siya ay mas maluwag at hindi na kailangang makihalubilo. Gayunpaman, kahit na ang iba pang mga high-level executive na naruroon ay hindi gaanong alam tungkol sa inside story, si Wei Ming, ang general manager, ay alam na ang usapin ay maaaring malutas sa pagkakataong ito, salamat sa Assistant Ye. Pagkatapos ng lahat, si Ye Fan ang pumunta sa Fusang Defense Ministry. Makitungo sa. Kaya naman, nang bobola si Wei Ming at nagbuhos ng alak sa tabi, hindi man lang nangangahas na magpabe. Uminom si Ye Fan saglit at nalaman niyang wala si Wu Yeshuo. Naisip niya na ang babae ay hindi bumalik sa hotel kasama si Feng Yaoying, ngunit diretsyong pumunta rito, kaya tinanong niya si Wei Ming sa isang tabi, nasaan si Miss Wu Ye? Nagmamadaling sumagot si Wei Ming He, sinabi ni Miss Wu Ye na may pribadong bagay siyang dapat harapin, kaya hindi siya makakapunta. Nang marinig ni Feng Yaoying ang mga salita ng lalaki, lumingon din siya at sinabing, mukhang nakabalik na si Chuer sa kanyang bayan. Sabi niya babalik siya sa hotel mag-isa. Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso na dapat ay may galit pa rin si Wu Yelong sa pagkalipol ng pamilya. Sa isang buhol sa kanyang puso, kahit na alam niya na si Wu Yelong ay isang pekeng, pagkatapos ng lahat, ang dating tahanan ay totoo. Hindi nagtagal, may eksena sa stage. Ang host ay lumabas at nagsimulang ipahayag ang simula ng Joao election ngayong gabi. Isa-isang nagsimulang kumanta at sumayaw sa entablado ang mga sikat na babaeng public relations sa Ginza, na nakasuot ng sarili nilang magagandang kasuotan, na nagtanghal ng kani-kanilang mga talento. Napakasigla ng kapaligiran sa buong nightclub. Sa sandaling ito, lumapit ang isang lalaking matulis ang baba at balbas na nakasuot ng puting suit, pocket watch, at isang bote ng foreign wine. Sa likod niya ay may 2 bodyguard na naka-black suit at sunglasses, na halatang kakaiba ang status. Ito si Mr. Feng mula sa Splendid Group. Mapalad ba na makainuman ng kaunti si Miss Feng sa Shimo Takei Nakataro? Ngumiti si Takei Nakataro, lukot ng gusto ang mukha, at mukhang 50 taong gulang. Hindi kilala ni Feng Yaoying ang lalaki, ngunit si Wei Ming sa gilid ay medyo kinakabahan. Tumayo siya at nagpakilala, Mr. Feng, Mr. Takei Naka ang pangalawang pinuno ng Tyrannosaurus Club. Ang mga nightclub sa lugar ng Ginza ay inaalagaan lahat ng Tyrannosaurus Club. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Feng Yaoying nang marinig niya ito. Natural na narinig niya ang Tyrannosaurus Club, dahil ito ang nangungunang 3 underground gang sa Dangdo, maging sa Quan Fusang. Nais ng Splendid Group na bumuo ng negosyo sa Fusang, bukas na mga entertainment venue at hotel, at iba pa. At kailangang harapin ang Fusang gang. Kasi, legal ang mga underground gang dito. Bahagyang nagulat si Feng Yaoying nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Taro Takei Naka. Kasama si Ye Fan, hindi siya matatakot sa isang miyembro ng gang. Nako, ito pala ang pangalawang pinuno ng Tyrannosaurus Club. Napakagalang ni Mr. Takei Naka. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makipagkita noon. Sana ay ang negosyo ng Jinxu Group ang bahala sa Tyrannosaurus sa hinaharap. Bumangon si Feng Yaoying at sinabihan si Taro Takei Naka. Kumalabit na baso. Ngumisi si Takei Nakataro, at pagkatapos uminom ng isang tasa, lumakad siyang mag-isa sa sofa, balak niyang maupo. Ilang empleyado ng Jinxu ang mabilis na tumayo at binigyan siya ng kanilang mga upuan ng nakangiti. Tahimik na yumuko si Feng Yaoying sa gilid ni Ye Fan, na lumayo kay Takei Nakataro. Miss Feng, mukhang napakabata mo.
Sa murang edad, para maging vice president ng isang malaking multinational na kumpanya tulad ng Splendid Group ay dapat may namumukod-tanging kakayahan sa trabaho at lubos na pinahahalagahan ng iyong chairman, nakangiting sabi ni Taro Takenaka. Medyo hindi komportable si Feng Yaoying na tinitigan siya ng mga diretsyong mata na iyon, ngunit nakangiti pa rin siya, ito ay tiwala ng chairman, ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Haha, mahinhin talaga yan, ngumiti si Taro Takenaka, kinuha ang dice sa mesa para masaya, at sinabing, Miss Feng, nakakatamad na ang pag-inom, bakit hindi mo ako laruin? Paano ang pag-inom habang naglalaro? Takenaka habang nagsasalita si Taro, parang natural na dumampi sa baywang ni Feng Yaoying ang isang kamay. Kabanata 0940-111 0940. Very experienced din si Feng Yaoying, kaya natural na tumayo siya, iniiwasan ang kamay ni Takenaka Taro, at sinabing, pasensya na, ngayon lang ako nakainom ng marami, gusto ko munang pumunta sa banyo. Nakangiting tumanggo lang si Taro Takenaka. Noong una ay gustong tulungan ni Yefan ang babae na itaboy ang lalaking ito, ngunit si Feng Yaoying mismo ay isang magnanakaw, kaya nailigtas siya nito mula sa pagkilos. Pagkatapos magtungo sa banyo, bumalik si Feng Yaoying, at natural na sinabi ng babae, Mr. Takenaka, hindi ako marunong maglaro ng dice, ngunit ang aming espesyal na katulong na si Ye ay napakahusay, bakit hindi natin siya hayaang maglaro para sa akin, responsibilidad ko lang ang pag-inom, paano? Tumingin si Taro Takenaka kay Yefan at hindi gaanong pinansin. Paano maglaro ng dice ang mga ordinaryong tao bilang kanyang kalaban? Anyway, gusto lang niyang magpakalasing ng mga babae. Walang problema, ngunit dapat uminom ng alak si Miss Feng, sabi ni Taro Takenaka. Nakangiting tumanggo si Feng Yaoying, at pagkatapos ay lumipat ng upuan kasama si Yefan, na nangangahulugang magkatabi sina Yefan at Taro Takenaka, at kailangan lang niyang umupo kasama si Yefan. Pagkatapos ng pamaypay ng dahon, hindi nakuha ni Takenaka Taro ang pagkakataong panasan ang mantika. Sa sandaling nalaman ni Taro Takenaka ang sitwasyong ito, napagtanto niya na niloko siya ng babae, ngunit pinilit niya si Feng Yaoying na palitan ang kanyang upuan, na medyo mahal, kaya kailangan niyang tanggapin ito ng tahimik. Nang makita ang kulot na hitsura ni Taro Takenaka, hindi napigilan ni Yefan ang pagtawa at pagtawa. Si Feng Yaoying ay talagang hindi kailangang mag-alala tungkol sa kanya sa mga sosyal na okasyon. Mas malaki ba ito? Casual na tanong ni Yefan. Hiniling ni Takenaka Taro sa kanyang mga nasasakupan na magsindi ng tabako para sa kanya, huminga ng isang sigarilyo, at pagkatapos ay sinabi, sige, laro lang, huwag masyadong kabahan, panauhin ang bisita, Mr. Ye, mauna ka. Walang pakialam si Yefan, kinuha niya ang dice cup at nilagyan ito ng 3 dice. Pagkatapos ng ilang simpleng pag-iling, kinuha ni Yefan ang dice cup, at lumitaw ang 456. Ang bilang na ito ay hindi maliit, ngunit sa mata ni Takenaka Taro, ito ay napakakaraniwan. Mr. Ye, magaling kang tumugtog, papuri ni Taro Takenaka, ngunit puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Nakangiting sabi ni Yefan, naglalaro lang ako at tumitingin sa swerte. Medyo nalilito si Feng Yaoying sa likuran. Akala niya ay makakalabas si Yefan sa 3 o 6 kapag naglaro siya ng ganitong bagay. Hindi ba magaling ang mga lalaki sa paglalaro ng ganitong bagay? Kinuha ni Takenaka Taro ang tasa ng dice at inalog ito ng ilang beses ng mabilis, nakikinig sa tunog ng mga dice na lumiligid sa kanyang mga tainga, at pagkatapos ay biglang tumigil. Isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Taro Takenaka, Miss Feng, pwede ka munang uminom. Pagkasabi nito, kinuha ni Takenaka Taro ang dice cup at kumuha ng tabako nang hindi tumitingin dito ng may pagmamalaki. Matapos makita ni Feng Yaoying at ng mga tao sa gilid ang bilang ng mga dice, lahat sila ay may kakaibang ekspresyon. Sumimangot ang isang bodyguard ni Takenaka Taro, ibinaba ang ulo at may sinabi sa tenga ni Takenaka Taro. Ano? Kailan? Narinig ito ni Taro Takenaka, bigla niyang nilingan ang kanyang mga punto. Isa-isa. Pagtingin sa alas 3, akala ni Taro Takenaka ay nasilaw siya. Kinusat niya ang kanyang mga mata, napagtanto niya na talagang kinilig niya ang 3. Mr. Takenaka, ang sinabi natin kanina ay ang paghahambing ng sukat, ngunit ang malaki ay dapat na manalo, tama ba? Ang maliit kaya ang mananalo. Nagkunwaring hindi naiintindihan ni Feng Yaoying, at mukhang inosente. Lalong napahiya si Takenaka Taro, umubo ng 2 beses, at sinabing, ay. Siyempre panalo ang malaki. Mali ang nabasa ko, tapos sa pagkakataong ito umiinom ako. Napaisip si Takenaka Taro, mali ba ang narinig niya? Hindi pwedeng baliwalain sa susunod. Pagkatapos uminom ng isang baso ng whiskey sa isang lagok, sinabi ni Taro Takenaka, Mr. Ye, continue. Tumanggo si Yefan at ipinagpatuloy ang pagpupulot nito. Matapos itong i-shake ng ilang beses, inilabas niya ang dice cup. Sa pagkakataong ito, mas maliit pa ang bilang ng dice, 2-2-3 lang. Ang ilang matataas na opisyal ng Jinxio na nanunood sa paligid ay sunod-sunod na umiling, at tila ang katulong na ito na si Yete ay mahusay na naglalaro. Hindi napigilan ni Takenaka Taro na mapangiti, nako, parang hindi maganda ang swerte ni Mr. Ye ngayon.
Si Yefan ay may hitsura din ng panghihinayang, oo, ang aking mga kamay ay napakabaho, ito ay magiging isang kahihiyan para sa amin, Presidente Feng. Ngumiti si Toki Nakataro at umiling, not necessarily, baka mas masahol pa ang swerte ko kaysa sa iyo. Katulad noon, haha. Ngumiti si Toki Nakataro at umiling. Kinumpirma niyang tama ang narinig niya sa pagkakataong ito, kaya tuwang-tuwa siya. Buksan ang dice cup casual. Pagkatapos, nang hindi tumitingin dito, kinuha niya ang isang baso ng alak at sinabing, halika. Miss Feng, inumin mo. Gayunpaman, mapait na ngumiti si Feng Yaoying, at ang ilang mga manunood sa malapit ay hindi napigil ang takpan ng kanilang mga bibig para tumawa. Natigilan sandali si Toki Nakataro, napatingin sa kanyang mga punto, at agad na naging berde ang kanyang mukha. Isa, dalawa. Sa pagtingin sa mga puntos na inilabas niya, si Toki Nakataro ay nababaliw na. Imposible. Paano ito nangyari? Hindi naniwala si Toki Nakataro, agad niyang dinampot ang dice cup, pinagpagmuli, at nang buksan niya ito, 3 sixes ang lumitaw sa pagkakataong ito. Noon lang siya nakahinga ng maluwag, iniisip sa kanyang sarili na ang kanyang mga kakayahan ay labis na nabahala, paanong mali, ito ay dapat dahil hindi siya naging maingat ngayon, at siya ay nagkamali sa pakikinig. Mr. Tokinaka, hindi ito binibilang. Dapat ngayon lang nanalo si Yefan, nakangiting sabi ni Feng Yaoying. Si Toki Nakataro ay mukhang hindi masaya, ngunit hindi niya pinansin ang 2 tasa, syempre, paano ako magiging bastos? Pagkatapos magsalita, ininom niya ang pangalawang tasa sa isang lagok. Sige, una na ako this time. Naramdaman ni Taro Tokinaka na medyo masama si Yefan, kaya mas ligtas na mauna. Kaya, kinuha ni Taro Tokinaka ang dice cup, inalog ito ng mabuti, at maingat na binuksan. Habang binubuksan ito, sumigaw si Taro Tokinaka, 6. 6. 6. 6. Gayunpaman, nang makita niya ang mga numero sa loob, agad siyang natigilan. 3 pulang tuldok, 111 ang muling lumitaw. Malapit nang mag-collapse si Toki Nakataro, ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi na kailangang maglaro si Yefan, nakatadhana siyang uminom ng baso ng alak na ito. Baga, galit na galit si Toki Nakataro, tinuro niya si Yefan at sinabing, manloloko ka. Ngumiti si Yefan at sinabing, wala akong ginawa, ano ang kinalaman nito sa akin? Alam ni Feng Yaoying na sigurado si Yefan anong lihim na pamamaraan ang ginamit, ngunit syempre hindi niya ito maamin, kaya sinabi niya, Mr. Tokinaka, bakit hindi natin laruin ang larong ito at lumipat sa ibang laro? Hindi. Lumabas ka. Tanong ni Taro Tokinaka. Nakasandal si Yefan sa sofa, nakangiti, kailangan mong magkaroon ng ebidensya, hindi ka makapagsalita ng walang kaparirikon. Ginagamit ni Yefan ang kapangyarihan ng langit at lupa, na mas lihim kaysa sa tunay na aura. Natural na imposibleng malaman ni Toki Nakataro ang pagkakaroon ng ganoong bagay. Si Wei Ming sa gilid ay natakot na magalit si Taro Tokinaka, kaya humakbang siya at ngumiti ng may ngiti, Mr. Tokinaka, huwag kang magalit, maglaro tayo at magsaya, normal lang ang malas ngayon. Itinulak ni Taro Tokinaka si Wei Ming, binasag ang baso ng alak ng malakas, at pagkatapos ay kumuha ng ilang bodyguard, tumalikod at umalis. Nagulat ito sa mga bisita sa ilang kalapit na mesa, at maraming tao sa nightclub ang nagtaka kung ano ang nangyari dito. Oh, Mr. Ye, bakit kailangan mong manalo sa bawat laro? Kung ang Tyrannosaurus ay hindi makontento sa ating Splendid, ang negosyo dito ay hindi madaling gawin, umiling si Wei Ming na may pilit ng ngiti. Walang pakialam na sinabi ni Yefan, ito ay hindi magandang bagay sa una. Kung gusto mong samantalahin ito, hindi masama kung hindi ko siya matalo. Bagamat naramdaman din ni Feng Yaoying na hindi ito maganda para sa kumpanya, ngunit wala sa isip ang lalaki na protektahan siya, kaya medyo masaya siya. Manager Wei, huwag kang masyadong mag-alala, ang aming Splendid Company ay hindi isang ordinaryong maliit na kumpanya. Ang underground gang ni Fusang ay hindi magdudulot ng matinding pressure sa amin, pag-aliw ni Feng Yaoying. Tumango si Wei Ming, ngunit medyo nangangamba pa rin siya. Ngunit sa sandaling ito, ilang matinding putok ng baril ang biglang narinig, na nagmumula sa bakana ng nightclub. Tudo. Ang binaril ng bala ng submachine gun ang malaking kristal na chandelier, at bumagsak ang isang malaking chandelier, dahilan para mapasigaw sa takot ang mga bisita at staff sa buong nightclub. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.